Katulad ng isang normal na UP student, nagsisimula ang araw ni Dato sa pamamagitan ng paliligo. Ngunit kakaiba si Dato dahil sa paraan niya na pamumuhay. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos maliban kay Allah, at ako rin ay sumasaksi na si Muhammad ang kanyang sugo. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Ang Islam ay isa sa tatlong pangunahing relihiyon ng mundo, kasama ng Judaismo at Kristyanismo na naniniwala na may iisang Diyos lamang. Sa wikang Arabo, ang salitang Islam ay nangangahulugang pagsunod sa kagustuhan ng Diyos. Ang isang naniniwala sa Islam ay tinatawag na Muslim. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Ang ikalawang sandigan ng Islam ay isang relihiyosong obligasyon ng pagdarasal ng 5 beses sa isang araw. Lahat ng mga Muslim na sa tamang edad ay kinakailangang manalangin ng 5 beses na pinangungunahan ng ritual na paglilinis ng kanilang katawan sa iba't ibang oras sa isang araw. Allahu Akbar. Zakat o paglilimos ang ikatlong sandigan ng Islam, isang relihiyosong obligasyon na itinuturing na isang paraan ng pananampalataya kay Allah. Kinakatawan nito ang pagtulong sa mahihirap na sektor ng lipunan at ito ay isang paraan ng mga Muslim upang maabot ang kaligtasan. So, o pag-aayuno, ang ika-4 na sandigan ng Islam. Nagsisimula ang pag-aayuno tuwing buwan ng Ramadan, ang ika-9 na buwan sa kalendaryong Muslim. Sa buwan ng Ramadan, nag-aayuno araw-araw ang mga Muslim mula bukhang liwayway hanggang takip silim. Ayun, yung Ramadan kasi, buwan siya sa lunar calendar, sa Islamic calendar. At tuwing buwan nga ng Ramadan, nagfa-fasting nga yung mga Muslim. Kasi kasama naman yung fasting sa 5 pillars of Islam. Eh di bakit kami nagfa-fasting? Tinuturing yung pagfa-fasting na sacrifice. Yun. Tapos,
hindi naman yung buong isang buwan na hindi kami kumakain. So bali sa sa isang araw, dapat before sunrise, nakakain ka na, tapos after sunset, saka ka lang ulit pwedeng kumain. Tapos kahit na pwede mo namang kainin. Siyempre, hindi kasama dun yung mga pinagbabawal, ganyan. Pero pwede kang kumain ng meat, pwede kang kumain ng rice, ganyan. Ayun. So wala namang limit sa diet. Ayun, pag nag-fasting, kahit tubig, kahit candy, hindi mo pwedeng kainin. Ganon. So lahat ng ang tawag dito, ano bang tamang term doon? Basta kasi, bawal kumain, bawal uminom, tapos bawal makipagtalik, gano'n, sa buwan ng Ramadan, gano'n. Ayun, sacrifice nga kasi, pagpipigil sa sarili. Ayun. Hajj sa Islam. Ito ay ang banal na paglalakbay sa pinakasagradong lugar ng mga Muslim, ang Mecca. Ito rin ang huli sa 5 sandigan ng Islam. Lahat ng may kaya sa buhay at nasa mabuting kalusugan na kalalakihan at kababaihang Muslim ay kailangang isakatuparan ng Hajj kahit man lang isang beses sa kanilang buhay. May 6 na pangunahing dapat paniwalaan ang mga Muslim at ito ay tinatawag na Arkanul Iman o ang 6 na artikulo ng paniniwala. Ito ay ang mga sumusunod. Una ay ang paniniwala sa ikaisahan ng Diyos. Ikalawa ay ang paniniwala sa mga revelasyon tulad ng Quran, Ebanghelyo ni Hesukristo, mga salmo at marami pang iba. Ikatlo ay ang paniniwala sa mga propeta mula kay Adan hanggang kay Muhammad. Ikaapat ay ang paniniwala sa mga anghel tulad ni Gabriel, Miguel at iba pa. Ikalima ay ang paniniwala sa araw ng paghuhukom at ang huli ay ang paniniwala sa banal na kagustuhan ng Diyos. Quran o Quran. Ito ay ang pinakamahalagang libro ng Islam. Para sa mga Muslim, ito mismo ang mga salita ni Allah at ito ay nilahad kay Muhammad. Ang anghel na si Gabriel umano ang nagbigkas ng mga salita ni Allah sa tenga ni Muhammad. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم. Moske, isang estrukturang nagsisilbi bilang pangunahing poksambahan para sa mga Muslim. Ang 3 pinakabanal na mga lugar para sa mga Muslim ay pare-parehong mga moske. Ito ay ang Masjid al-Haram o ang The Great Mosque, Masjid al-Nabawi o ang The Prophet's Mosque, at ang Masjid al-Aqsa o ang The Dome of the Rock. Sabihin man natin kakaiba nga si Dato, may mga pagkakapare-pareha pa rin tayo. Isa siyang kapwa Pilipino at kapwa tao na kailangan respeto at unawain kahit naniniwala siya sa naiibang buwan.